A holiday has double pay benefits. That's the kining the system of this world. Anybody nga mo follow ana based sa balaod is maka-double pay sa holiday. But the holy day for the Lord is not just double, but multiple benefits. Multiple siya. Because ang ma-serve sa kalibutan is just a little thing that God can serve us. Ang mahatag sa kalibutan, gamay ra. The world can give us little thing. But the Lord can give us everything that we need. Muna, ang message niya is about the gift, the valuable gifts. Hallelujah. So this morning, we will have another topic. Okay, magpanta sa lain nga topic. Holiness of Christians, ang pagkabalaan sa mga Kristohanon. Okay, now in Romans chapter 8 verse 28. Romans chapter 8 verse 28. Okay. Romans 8:28. Okay, for God knew His people in advance. Nasayad si Lord sa ikatawan sa dugay nga panahon. And He chose them to become like His Son. Gipili daw niya ang katawan sa Diyos. Katawan niya ang mahimo untang sama sa iyang anak. So that His Son would be the firstborn among many others and sisters. Okay. Gusto ni Lord nga kitang mga anak niya masama sa iyang anak nga si Jesus. Unsa man si Jesus? Ha? Unsa man si Jesus? Obedient siya or disobedient? Obedient. Masinungtanon siya. Ang anak nga masinungtanon is gikalipay gis ginikanan. Hello? Obedient. Every time nimo nga subuon, dili magbagulbul, automatic mo trabaho, o mo trabaho nga tinaro nga trabaho. Obedient. Sa to, God knows His people in advance. And He chose them to become like His Son. Ipili niya sila sama sa iyang anak, so that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Nga naman, kung dili gid obedient, bugat gid ng taong dili obedient. Amen. Bugat gid siya. Oh. Amen ba? Kanang mga taong di gapatuo bitaw diretso gapatig di ka kalipay anak. Bugat gina sa kasing-kasing, bugat gina sa imong utok. Una-una. Wala gusto niya na magparihat tatanan ni Jesus. Nga, bugat o dili bugat nga trabaho atong buhaton. Even death. Sa to, Jesus obeyed His Father even to His death. Nga naman. Kining atong obedience, matest ginig ayo dili lang sa simple things, but even in difficult things. Yes. Ang pagkabalaan sa pagkakristohanon is plano na sa Ginoo, kagustuhan na sa Ginoo, kay nga naman Dios man nato balaan man. Ang sa may balaan ang disobedience. Hello? Isa ka kategory nga na ang kinabuhi is balaan, obedient ka. Amen. That is why sa diya nga nag-disobey si Lucifer sa Lord.
Unsa may gibuhat sa Ginoo? Iyang ha? I believe wala pa to diretso ni Lord judge. Nagtiis pa si Lord. Time come na di na good. Willing to decide siya. Gilabay diri sa kalibutan. And that is a disciplinary action of the Lord. Naman. Kung dito pa niya itinir niya si Lucifer o yung mga angels nga nag-rebuild this Ginoo, gubot gid ang langit. Samok ikauban ang disobedient. Amen. Samok. Maghatag og trouble. Maghatag kabukat. Maghatag og kaguol dili kalipay. Hallelujah. Sumatot pa din that in Romans 8:29 nga God knew His people in advance. Matod pa. For those whom He predestined to be conformed to the image of His Son. Now let's see the English Standard Version and then i-compare na to sa niya. For those whom He foreknew, kadtong iyan hibaw-an na, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Iyan ang takda nga mahimo nga sama sa dagway sa iyang anak. Dili dagway nga asin dagway kining naong. Image pa. Kana bang imong description. Diba kalintag, kinsa man to si Juan nga kawatan? Kato si Juan nga taas? Ano ba siya image unsay description? Dili kinaw nga gwapo-gwapa. Ano ba ang image ka na ramang gwapa-gwapo? Makita ba gid si Kristo sa atong kinabuhi? Amen. Ganun lang yun. If everybody is obedient before God, pagkanindutan siya. Amen. Hallelujah. Isa nga kategory ana sa obedient is obedient sa time. Amen ba? Possible dili. Obedient sa time sa pagsimba sa Ginoo. Obedient sa time sa pagtrabaho sa ang mga trabahoon nato kanus ana dapat trabahoon. Sakto dili. Yes, because sometimes we taken for granted that obedient to time. Sakto dili. Many Christians did not pass that. Daghang Christian wa ka pasaraan. Obedient to time. Obedient in terms of time. Amen. Sakto dili. Yes, because we abuse the grace of God. Di abusahan na to ang grasya sa Ginoo. Obserbahin gani inyong mga tao madasigon. Dasig mo trabaho, dasig na kuan. Careful di sa kuan sa Ginoo. Lahi ra gyud sila. Yes. Kaila ko daghan ko makaila mga kauban ako simbahan, nga nas uban simbahan. Nga madasigon sila. Sa ila isa ti maila sa kadasig nimo. Isa na ti sa kadasig ka. Is punctual ka. Hello. Amen. Yes. Hello. Kasi kung mga maestra mo diri, ganahan ba mo yung mga estudyante kadugay-dugay ka ba? Ganahan mo dili. Hello. Ganahan mo dili. Ma-question ka. Nga na yung estudyante dugay mo. Pero sa Ginoo, di na mag-question na Ginoo sa alagan sa mag-question na sa matagusan nato. Why? Why? Siya? Predestined to be conformed to the image of His Son, in order that He might be the firstborn among many others, many brothers. May mo siya una nga, kinamagwangan in other version. Kinamagwangan sa mga dagkan mga kaisunan. Magwang. Ang panig, ingnan. Magwang aron panig ingnan. Sometimes mga tanat ang anong gidili-dili man ni mo kung kuan Lord mo ni mo na.
because we believe God also. If we can learn a lot of things in His Word. Okay. Now, mga pwede ni na, okay, let's see that is ESV, let's see the NLT. For God knew His people in advance, and He chose them to become like His Son. Tanawin mo sa Picas version, the English Standard Version, maura, pero lahi lang pagka-sulti, lahi lang terms gamit. So that His Son would be the firstborn among many brothers and sisters. Gusto ni Lord nga mangliwat na niya in terms of trabaho, kasaligan ta. In terms of respect to parents, supportive ta sa mga buluhaton. We can be identified that we truly obey the Lord. Why? Sometimes we say things so far from the Word of God. Musulti tag mga butang pero layo ras pulos Ginoo. Sometimes ingani. Ang usa ka pillar or sa ka haligi, ligon na kay nataas na kay pero ang uban wa pa nakikita, wa pa ka nakasugod. Hello. Unsa man pagpadayon sa imong tuguron nga kuan nga wa pa manabalance ang tanan? By our priorities, we can be identified at what level we belong. One time, if you remember, our priority determines our maturity. Ang atong giuna nagdetermine kung mature na bata. Because mature people prioritize things that are so important. If we don't prioritize things that are important, it means we are not yet that mature. Dili pa tayo nga naka-mature. Or sometimes we just abuse. Amen. Ganun lang yun. Sa panahon karon dili na ingon nga lipod-lipod. The Lord is doing something to make the people realize by allowing disasters and calamities. Malaysia, luoy kay ilang grocery. Nagpuno ng tubig, murag swimming pool. If you know the Bible, sa diyang limpyuhan sa Lord ang kalibutan, He judged it by water. He judged it through water, by the way. This watery, kining mga tubig nga nas palibot nato, this is a reminder that God is judging for the people to realize that we need to do something for the glory of God. We are called to obey the Lord, not to disobey Him. Amen. We are called to obey the Lord, not to disobey Him. Because when we obey the Lord, we are favored. We will be blessed. Not just in the financial aspect, but when you have the peace, the joy, the guidance, the direction of life. Those are the blessings from the Lord. Remember na? Sa nagisultian ni Lord si Noah, he was so upset by the wickedness of the people that he saw here on earth. And he told Noah to make an ark made of this wood, acacia, sa patudin nga mga wood, para isakay ang obedient dito o mutuo sa Lord. Ang di makasakay, di mo sakay ato. Kisa di mo nakasakay ato, ang niobera sa word ni Lord o nakasabot. Kung nag-obey ka o nakasabot, mag-uusara na siya na. So what does it mean? That ark is a transportation. First transportation in the whole world is an ark.
transporting obedient people for their safety. Amen. Ang musulod sa mong ark during that time nadidid na sila musulod. Katong nagpaulay-ulahi, ang sa minitabo sa ila, mag-close na sa door sa ark, bisan pag magtsabaw sila, may mahay silang Noah, no way na, because there is a time for entrance. Amen. Are you getting me? Pagsugod nga abre pa ang gangaan sa arka. Ang last isulod ato si Noah, di ba? Ipasud niya ato pamilya, ang mga hayop one by one. By one, laking bae. After nakasuod ang tanan. Close na. Pag close, anak, wala na. Muna yung gisunod sa Iglesia ni Cristo. Abot ka ng oras sa close na. Because God is particular of the time. And He's watching us. Are we obedient in terms of time? Or are we disobedient in terms of time? Amen. Kung mga itas Ginoo, murag ura-ura, Lord, kain ni ana, Jud. Pinagsilo na nga sa ato, dugi kay kita, dahil kitag ulo, sakto, dili. Ganun lang yun. Hello? We are called to obey Him, not to disobey Him. Itawag ta nga musunod niya, dili kay magpa, lingog-lingog. Magpaugtas. Kung sino mag-ugtas, ala, patay kang bata ka. Hallelujah. Gusto ni Lord nga mabalaan ka, and that is very possible if there is obedience. Our obedience can make us holy. Again, our obedience can make us holy. Every time we disobey the Lord, that makes us unholy. Manang panahon nga maghigog og example to takuan, pero di pa na ko lugaran siya. Para masabtan siya na to kayo, and that's part of the seminar that will be on January siguro. Praise God. Hallelujah. Now, let's move on to 1 Thessalonians 4:7. Let's see that 1 Thessalonians 4:7. 1 Thessalonians 4:7. God has called us to live holy lives, not impure lives. Gitawag ta sa Dios aron magkinabuhi tagbalaan nga kinabuhi, dili hugaw nga kinabuhi. Hallelujah. Gitawag jud ta sa Lord to live holy lives. If we obey, our lives become holy. And what is that level of holiness? Di ba sa puti? Na ay cream to white. Na ilagong-lagong, na ilagong hangto puti. That is why, unsa nga level gusto ni Lord nga ma-reach na to? White as snow. White as snow. White as wool. Sama kaputi sa snow. Walay sama kaputi sa snow. Though your sins they are scarlet. In Isaiah 1:17 man siguro na. Isaiah 1:17 or 18. Okay, 1:18. Then we'll jump into Psalm 19. Come now, let's settle
this. Says the Lord, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Pero ama na, himuon niyang snow ang atong sins nga scarlet. Kung naanay obedience, true obedience. Kung dili pa true obedience mo, itong cream pa. Or, naapay area nga, itong pa, na area nga, sana ka ng, sa tawag na, kanadagan pag puntik-puntik or, ay term anak, hindi pagkitanan. Kala, sana, puti diri, lagong diha, kabang-kabang, o kana, daghan kay Christian kabang-kabang. Amen. Possible nga. Once na di pa ka mo ubi, nasa daghan pa kabang-kabang. Na iputi nga area, na apoy lagom, na apoy cream pa, na apoy puti na kasanan. Hindi gusto si Lord nga, gusto niya, ang tibok na ito mahimong white as snow. Siya nga, tao pa manguta. Ayaw gimuan na tao, pwedeng magdaghan magdag-ubi. Sa Bible, pila raman ang sala ni David. Duha ra ang sala ni David. Katurang kasala sing Bathsheba o pag number niya pag census himself. Duha ra. The rest of that wala hingil na sala. Ngano man? Gayapon ni Lord atong sala. Yes, nga naman. Muna pasiyahanan kung i-judge but sa atong judgment of reward nato. Unsa giingon ni Lord nga sala ni Solomon? Kadtong ang iyang kasing-kasing na laylo na ni simba na Diyos because nakuan na siya sa mga asawa nga nagsimbang Diyos. Giniin ni Lord ang mga sala. Pero sa mga obedient, gamay ra ang isa, duha ra na kanin. Pero naiuban sa Bible, tanan ng sala mo oy nakita sa Ginoo kay wa gis nakita ang Ginoo repentance. Amen. Ganun lang yun. God called us to live holy lives. So, though your sins are like scarlet, I will make them as white as snow. Though they are red like crimson, I will make them as white as wool. Gapon, mag-open ako sa Facebook. Kung maka-open din kong Facebook, either naman ko sa trabaho, naghinda-hinda ko na po katulog. Na kay wala ko'y nalasuan. Nagtrabaho na ko, nag-relax na di ko katulog, mag-office, open ko Facebook, or nakahuman ko man ako sa kong trabaho. But to open my Facebook is not my nature work. Because nagkan kong trabaho, nagkan kita po. So when I open, andun ato ko sa YouTube, kanong ipangita. Kuyaw ka isa sa topi, lisod mo itong dapita. Taas nga words, Peter verse na itong dapit. Nag-ulan og snow as big as an egg. Ang snow nila ingato kadagpo sa itlog. Nag-snow, hailstorm, ingana kadagpo sa itlog, luoy kay. Unya kay kanang hailstorm kay mura man ice man na siya, dibugo man na. Nakihubag-hubag imong sakyanan mga luoy kay maigo ka anak. Imong sin ana mangdaot mga daot. Ang uban hailstorm, ang uban baha, ang uban fire, ang uban kanang sandstorm. Why God is doing, wala may tao makahimo ana. Why God allowed these things to happen for us all to realize na ang Ginoo nagparamdam na. Yung mga lagad lang yung punta ng mura daw sa waay lang tingmugay. Hello? Let's discern things that are happening. Magmantay tas mga butang hitabo, di kayo mamantay tagtao nga nabaslayad ko ato, nalain ko ato ni sister. Hello? Mamantay tas maghitabo. Let's discern things. Nga mo na ginaing Biblia mo na mga lagad yung kus Ginoo tarong. Kaya kung atong bantayan ng kuan sa itong isig katao nga nalain ko ni sister, nalain ko ni brother. Agan sikat. Kung mabalandong ka sa mga butang na hitabo, mag-ampo ka nga, Lord, ikaw tao nga muhat. Muna siya. We are not forbidden by God to
observe things and observe people, providing that after the observation, God is still glorified. Na Lord, mabuhat yung taon ka. Okay? Itawag na ni Lord mahimong balaan, itawag na ni gusto niyang mahimong tang limpyo. Why? Gusto niya nga mangliwat. Ang Diyos is balaan. Gusto niyang mangliwatan niya kay nga naman. Aron nga, mahimo tang dako nga mo-preserve sa atong palibot. Ito, in the book of Genesis, ingon si Lord kang Moses, kang Abraham. Akong gud-ubod ang Sodom and Gomorrah. Ingon si Abraham, Lord, kung naay 50 ka mga righteous people, will you still do your judgment? Siya no, for the sake of 50 righteous people. And these 50 righteous people are the ones who obey the Lord, not the ones who disobey the Lord. How can you be labeled righteous if you are disobedient? O saan man ka ma-label na righteous kung disobedient ka? Hangtod na sa nga, Lord, last na lang din ako ning angyo, Lord. Kung naay napulo ka righteous people, will you still do your judgment for Sodom and Gomorrah, to burn the city of Sodom and Gomorrah? Should know for the sake of 10 righteous people, and these 10 righteous people are the obedient people. Wala ni abot og 10 righteous people. Kasi basta abot na, gamay ray obedient. O sa naitabo sa disobedient and righteous people, gipanglitsyon ni Lord. Physically, nalitsyon sila. Spiritually, malitsyon pa sila sa impyerno. Sakto, dili. Ganun lang yun. Nagpaula ng Ginoong sulpur gikas langit. Gilitsyon sila. Fire from heaven comes down. Nalitson sila physically, labaw pas COVID to ba? Silang tanan. Doon yan tanan. And in the spiritual, their soul, nalitson pa. Oh, what a terrible death. Physically and spiritually. Kinsa man to? Disobedient. Amen. Muna yung nga, pagkabalo na ko sa maturan ni Lord, kabalo ko, luwas na ko. Kabalo ko akong ginikanan, kay buhay pa akong papa ato, kabay suon. Kabalo kong asa na paingon. Muto nag-ampo ka, lubasa sila, Lord. Hilak ko. Kapila ko naghilak nila. Why? I pity them. Because I understand unsa ilang sitwasyon. Ingan na. Naapatay kaluoy sa mga tao nga para kabutugulo sa di kay, ay, bahala na to sila. Ako rin naman. Nganong willing kumatuglaing lugar? Ma-extend pang ministry. Because I pity the souls of the people. Naluoy ko sa mga kalag sa mga tao. Gusto ko mutataw sa malutos Ginoo kaysa di ko mubalik kung dili pa mawalihan ang mga tao sa tibuok kalibutan. Gamay ray magwawali. Ang uban pag ginagtinarong. If we have the mind of the Lord, our joy is to do the will of God. Our joy is to do the works of God that He started here on earth. Yes. Di ka na pito magbuhat sa bloton na sincero. Na di pakita ang tao. Kung dili pang please sa tao. Because we are called to obey the Lord. To obey the Lord is not to please men, but to please God. Amen. To obey the Lord is not to please men, but to please God. Dili lang ipaton ang tao. O dili. Nagi kay kadlok sa Ginoo. Ganun lang yun. Di kayong tao rin lipat-lipaton. In verse 19, Isaiah 1:19. If you only obey me, you will have plenty to eat.
Kung maubilang jud mo, nako, naamoy daghan kaunon, part na siya. Na di takabsag pagkaon. This is the word of God says. This is the statement of the Lord. This is the command of the Lord. This is the promise of the Lord. Kung maubilang mo nako, daghan inyong makaon. Kamu na mo balibad sa pagkaon. Magkanit-nit pa itong pagkaon, it means, kung magkanit-nit atong pagkaon, it means na ay kulang. Kung saan na kulang? Kulang tas kakugi o kulang tas sa pag-obey sa Ginoo. Ganun lang yun. Amen ha? Kung nagnit-nit tas pagkaon, kulang tas kakugi o kulang tas sa pag-obey sa Ginoo. Amen ba? Ganun lang yun. Sa ito, kinig ang versikulo. And let's see other version of this. NLT, the ASD. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Kung willing mo o matinutanon mo, makakaon mo sa good of the land sa ato pa. Sa tagin ang imong dagas mong kinabuhi, mong pagkaon. Hello? God says already. Why? When we are obedient, God will open His resources. God will just touch whoever God will use. Butandog lang ginukinsay gamiton niya. Pero di ka mag-obey, ay patig ayaw niya, ay action. Kaya nga no, naglagot ko. Amen. Hello? Now take note of this. Solomon was so rich already. Dato na kasi Solomon. But when the king of Sheba went to King Solomon's palace, because na curious siya about kang King Solomon. Pag adto ni Queen of Sheba, nagdala pa siya mga gifts. Kaya naaway sa kini mga hakog bitaw. Ningon na ni hakog. Ay di na ko maghatag og gift ni kuan kay dato naman to. Ang concept sa mga tao di hakog is dili pod magkina. The Queen of Sheba, when she visited to Solomon's palace, nagdala siya mga gifts. Why? It was one of God's provision for the obedience of Solomon. Amen. Ang tao obedient, magrabe ang mga panalangin. Amen. Grabe ang favor. Ang disobedient, wala. Di ba nakita si Solomon? Amen. If you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Let's go back to NLT. Or other version lang. And King James Version, let's see the King James Version. If ye be willing and obedient, you shall eat the good of the land. Okay, let's see the NIV. If you are willing and obedient, you will eat the best from the land. The best from the land, the good from the land, the best from the land. Alright. This is a statement of the Lord. Bisan sa atong pagkaon. Duha na, obedience sa iyang pulong o diligence. Amen. Kasagara nag-obey, uno ba na nag-diligence? Di man ka ka-obey kung wala kay diligence, pagkugi. Hello? Hello? Atong kakugi is isa na nga pamaagi nga kita panalangin. Unya, kung naatay trabaho, naatay negosyo, ato dyan ang i-value ang tinga na to. Kay pagpanahon og liop-liop, kung ikaw nagtinarong, punctual ka ga trabaho, responsible ka nga ga trabaho, respectful ka nga trabahante, ang sana. Basta mga positive ka. Di jud ka. Di jud ka maliop, di jud ka mahawa. Amen. Kung di pa ka regular, possible jud ka ma-regular. Ganun lang yun. Okay. Now, verse 19. Let's see the next verse. But if you resist and rebel
You will be devoured by the sword from the mouth of the Lord has spoken. Isulti, klaro gid si Lord. Negative o positive. Kung mag-obey ka, positive ang resulta sa imong kinabuhi. Pero kung di ka mag-obey, negative gid siya. Apan kung mo resist ka, mo sumpak ka, mo rebelde ka, mo react ka, you will be devoured by the sword. Patay kang bata ka, at yun ka pinagis espada. Nga na si Lord ka, klaro. Gipadayag niya ang positive o negative. Pero ang yawa, tapigan niya, mutapik siya. For the mouth of the Lord has spoken it. Let's see the NLT on this. If you turn away and refuse to listen, if you turn away, kung matalikod ka, ay, di ko pa dayon sa mukha ni. Sige, nagkasampaan. Kung di na gusto mo pakasabaan, mag-obey ta. Amen. Di naman makasabaan ang ga-obey. Ganun lang yun. Diba? If you turn away and refuse to listen, kung matalikod ka, di ka mo ba mati, daoroy, kasama pa na. Sige, daoroy. Na gusto kang maingal kinabuhi, oh my God, where is your understanding corrupted already by the evil spirit? You will be devoured by the sword of your enemies. Unsay pasabot nga? Tugutan sa Lord na imong kaaway. Wala kang kalaban-laban. Kasi kalaban mo na si Lord. Ganun lang yun. Tugutan na, sige, kaaway, hala ka na to. Kanitalikod si Lord. God turned His back from them. Ang naging ni Lord, message niya karong sa manahan. Kung Ginoo ni magtalikod, wala na ka. Your blessing, your peace, the joy, your courage is lost. Wala na. Ganun lang yun. Na gusto kang panalangin, pick up. Yes. I, the Lord, have spoken it. Ako mismo nagsulti na dili ka ang pastor. Ang mag-obey. If you remember Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 15, ang mga nag-obey, grabe nga pananangin. Ang wala nag-obey, grabe luik isanan. Pero tingdag ka nag-specify ni Lord. Wala ko di kadlukan. Dili man ko perfect, wala may perfect, pero kapaning kamot, yun ko nga maglutos Ginoo, mabuhat din ako. Yes. Hallelujah. Because God is testing us how far can we obey Him. Unsa ka, kuan ang atong pag-obey sa iya. Hallelujah. Motong atong lubingos gabi, ang kanino nakatulog ko atong maayo kay kuan, opposite na nahitabo. Pero namamuhat din ang Ginoo. Grabe nga testing of challenge the Lord. Testing, that's part of challenge is a test. Hallelujah. But salamat sa nadabuhat gyapon akong bulaton. And I will say that during the testimony time on here. Okay. Praise God. Hallelujah. Now, let's see the 1 Corinthians 3:16 to 17. 1 Corinthians 3:16 to 17. Don't you realize that all of you together are the temple of God and that the Spirit of God lives in you? So wala ba mo ka-realize na templo mo sa Ginoo? O ang Espiritu sa Ginoo nagpuyo ninyo? Unsa may giingon sa Espiritu sa Ginoo sa ato? Labi na panahon sa adlaw sa panimbaho. Kung nalipay, kung nga niya itong statement, nga ikaw gakuan ga awan si mong kaubas panimaling magdalik simba. Pamangon sila, sige ka, uy pamangon na ba di, pag-prepare mo ka magsimba ta. Ikaw na akay kasibot nga na mo sayo tag simba, nalipay ang Ginoo nimo.
Pero wala kay kapiling-piling, ana. Dili nga na ang hawol ang kalipay sa Ginoo. Dili na hawol ang kalipay sa Ginoo sa individual Christian during the day of worship. Mahulang ang kalipay sa Ginoo kung hulpod ang obedience sa iyang anak. Amen ba? Ano lang yun? That's the reality. Whole ang kalipay sa Ginoo kung whole ang atong obedience sa Ginoo. In terms sa paghatag na to, focus sa iya, in terms sa paghatag na to, time sa iya. Ha? Kinsay fan of cutting classes sa unang estudyante ka pa? Kinsay fan of cutting classes? Dagan kag subjects nga imong wala gi-attend nga cutting classes ka. Kung sayop mag-cutting classes sa imong pag-eskwela, the more sayop mag-cutting classes ka des Ginoo sa panimbaho. Sakto dili. Sakto dili. Ganun lang yun. Our master teacher is the creator of all things. And you are not abusive of time to the Lord. Amen ba? Ganun lang yun. To tell you honestly, when I started to know the truth, pagsugod na ko ani nga faith. Pero wala ko kadugdum nga palit-lit ko nga lit ko guys. I see to it before magsugod na anak ko. O pagsugod na anak. Yes. Ingana ko. Mo siguro nga himo ko niya ang alagad. Kaya ingana ko. Sa pag-eskwela po na ko, ingana po ko. Kaya gusto ko nga makabaw. Yes, that's true. Sa diha nga, muto nga, kanang katong anak ko'y anak. Siyempre, dili ko na dito, dili na ko sa front. Kaya naman ko'y anak. Ito ko sa luyo. Pero musti sa front, jib ko, pero sa anak ko'y anak, di man pwede sa front ka kay kung bata, magkilak, magkamakisurbo ka. Sa muto. Na yung mga abot na bag, umabawaan na abot na bag. Nangita taon sa ilang nag-invite. Ang nag-invite nila, wa pa ni abot. Ang invite ni abot na. Siya hasta di isikuan, wala pa man ni abot, siksila ko. Ang nang-invite, wa pa ni abot. Ang invite ni abot na. Hallelujah. Why? Ito? It is not good to cut classes sa secular. Mas more dili mo kayo mag-cutting classes na piyasa. Ginoo. Amen. So, you are the temple of God and that the Spirit of God lives in you. In verse 17. God will destroy anyone who destroys this temple, for God's temple is holy and you are that temple. Laglago ni Lord ang bisan kinsa nga mulaglag aning templuha nga you did not take it for good. Unsa nga pamaagi nga ato ning gi-destroy ang temple sa Ginoo? Pinaagi sa pagkaon o mga pagkaon nga makadaot sa atong lawas. Pinaagi sa dili ta matulog sa insakto tulog, nagkumana ang atong nagsinyas na atong mata nga matulog na, di pa jud ka matulog kay nabuang ka sa gadget or sa telenovela, salida sa TV or sa internet. Nagsignal na imong mata, nagwarning na imong mata. Unya dahil pagka-insomnia, Lord, ayuha ko Lord. Gusto niya mo diretsong kaayuhan. Hindi naman hindi gagawin ni Lord kasi pa-realize yun ang yung napala mo sa katitigas ng ulo mo. God will destroy anyone who destroys this temple, for God's temple is holy. Kaya ka nang tiplabuan. Nga naman, sa di makatulog ta, makarelax ta. Sa di pamati sa mong lawas. While we are resting or while we are sleeping, naagi pabuhat ni Lord sa atong lawas, na ay repair. Anang oras sa repair, dikas alas 8, alas 9 ba to?
1 hour ang repair kada body parts sa ato internal body parts. So kung sige ka o kabilar, sige ka kabilar. Katong area ha, kung wala kay tulog-tulog ang oras wa gid ka na repair. That is why na ay abnormalities ma-identify nimo sa imong body. O gusto ni Lord nga healthy atong lawas. Gusto ni Lord, pero kung di ka gusto, wala na siyang magagawa. Amen. Gusto ni Lord nga healthy ta. Pero dili ka gusto, wala naman siyang magagawa. Gusto ni Lord, holy atong kinabuhi, tapos ang atong health na to is okay food. And that is very possible if we are obedient to Him. That is why atong Christmas, ko pataran tagkaon. Kung naghanda atong kuan kay handa magradog kaon ka. Nakuan akong may, na-correct na akong may, napila na ka years. Kung pataran taghanda-handa, sige ganda-handa, pagsunod, wala kay tutuon. Bungga kaayo na isa kagabi, pagkapila kagabi, ibala kaadlaw, wala kay sutuon. And that is unwise. Hello? So, ito po, paling ito yan. Individual na natin basta ka, ang the Lord is nasayad sa tanan. Okay? God's temple is holy, and sa to whoever destroys the temple, God also will destroy. For the Spirit of the Lord is in us. Mag-grieve ang atong spirit. Diba mag-uol, maganda na magsakit. Mag-grieve po si Lord kung magdaot. Tsaka, and no choice si Lord. Kung gano'n na mangyari. Kasi, it's your choice. That's the choice of a person. Okay. So, let's move on to the next verse. Hallelujah. Okay. In Romans chapter 6 verse 13 and then 19, and Romans chapter 6 verse 13. Let's see that. Romans 6:13. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Nag-ingon din si Lord. Ayaw tuguting nga naibahin si mong lawas, nga mahimong instrumento sa yawa, aron mag-alagad ka sala. For us to be holy, do not give place the devil to make you unholy before his eyes. Sa ayaw tagai ang bisan asang abahin sa imong lawas, nga mahimong instrumento sa yawa o sa dautan aron makaalagad ka sa sala. Instead, give yourselves completely to God. Sugod ni Lord. Hinoon, ihatag imong kaugalingon na kompleto ngadto sa Ginoo, for you were dead. But now you have new life. Okay. For you were dead, kaya kamo patay na. Muna akong damgo atong sayo sa buntag or kalaos Domingo atong naging Domingo si Mana ron. Lord kalain basta akong damgo na patay. Ay, hindi siya patay. Kalain ba siya akong damgo. So nagkuhan na dyan ko. Pero salamat sa Ginoo is nasabtan ako to pagka one day po ato pagagabi. Wala pa din siya nag one day. Patay din siya. Ang ending na ipatay dito sa San Guillermo. Kung yung San Guillermo, that is a place sa Balsamaran. Kung nalain, tinakong dambulo. Bilog na dyan ko. Pero, kaya naada siya plano. Na doon kami nagdamgo. Katong tao nga perserbisyuhan ako. Mapahigya po ng damgo. Related ani. Ayaw tagay luna ang imong bisan unsang bahin sa imong lawas nga instrumento or lamito sa yawa aron mag-alagad ka sa ato mahimong part sa imong body na himong instrumento pagpakasala. Asa ka na nga body? Ba, sige kag tabi-tabi, sige kag reklamo. Imong una-una, nagsige ka una-una negatibo isig ka tao. That's an example. Na maligya kag dungog. That's an example. Siya?
Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Mo na ni tabo. Katong gipa serbisyuhan ako ni Lord atong Sunday night. Tungod sa iyong rebellion is naglunang nagis pagpakasala. Halos tanan iyang gihisudlan nga sala. O sa iyang gisudlan nga sala, isa po ko na hasol. Isa daw ko na kung kinsa mo na Lord. You were dead. You were dead for you were dead. Kaya patay na kung patay na naman. Isang gilir mo ko na agay patay. Moto nga, kabalo mo sa nita ba itong Sunday? Alas 5 na ako nakatulog sa gabi. Adi na gabi. Ganaw na sa Lunes. Buntag na. Hago ba unsa man na ngayon? We are called to obey the Lord. Diba sa Udet, Wibis man to. Merkulis sa gabi, gaulanan na. Pagka-Udet, buntag, busy nami og pang-was gamit, pang-alsa, pang tungtong sa mga gamit, kay posible dyan magbaha. Asa grabe, mga butang ito, butong katri, puros na mga butang sa diha. Tungtong na ka na diha, clear na dirita na dito, tungtong. Pagka-Friday, siga maging adlaw, di na nga rin sa pagka. Busy yapon. Pagka-Saturday, busy na pud ka kay Domingo na event. Pag ito nagkalamok. So busy, grabe ko na nasa. Domingo ni samot. Di. Pagkagabi, gatong bisita na to diri, gatong nadungtong diri. Gatong kami na ng istorya. Nag-istorya man siya problema. Ingko kinang ko na mo nag-interview na ako na magi-possibility nga na ingko na adyo na hibog dimo kinahanglan mag-deliverance ka karon. Tinuod man na deliverance. Part ato sa deliverance session is nag-react ng spirit sa iya. Isog na kay siya dili. Ahagbong niya. Isog daw siya. Duha ra mo bigat iyang mama. Gaya isa ka pastor katulong ra man ni ato sa deliverance. Isa ka pastor si Erman. Hagbong niya, wala ko kabalog, wala ba na check kung nag-function ba niya, hagbong na diyan na, kay isog na kayo siya, git kami din, abot din diya. 11:15 na deliver niya siya. After sa deliverance, gutom siya siya, itong paggawas pagkapuro. Nagsiga ang mga tahaman o, bunta. Kung di pagkabunta, busy bukod yung pagkahapon na ng Lunes, pastors na, party na mas mga pastor sa Goswagan. Ako'y sekretary na ako'y nakablokto. Merkado pa ko kagong galon. Naapatay mga bisita sa Aurora. Ay, 13. Wala ako gibati katulgon, wala po ko gibati kakapoy. Mo ta gitas gawin ako itong amazing sa nakong gipuso katong testing. Mo to siya. Why? Tisingan ta ni Lord, kaya ba nimo magubi? Imo bang irason nga kapoy man ko atong piyapanupoy tila dili lang sa ako, Lord. I did not make a reason nga dili lang sa takaron. Kay hago ra ba ko pinakaadlaw. Wibis Bernie sa Sabado, Domingo. Pagka-Lunes hago gyapon, ka-relax ko Martes pagka-relax Martes, perti kung ginabahay ko. Hallelujah. Hangtod wala nang staff nato trabaho. Naman, kung nga ko nga, naanad ako nga nagtatrabaho. Nabili may busy. Hallelujah. Nagdamgo de siya nga, gumuulit to siya. Patay, mamatay, patay. Why mamatay? In Jesus' name. Isa, kamu, tulura mo, kami, daghan ni, dili ko mo gawas kaming lawas, di ni magamit ni Jesus, ninyo. Gaya, Jesus, di makakon ka. Oto, kadua sa nagsuka, katulog. Sige, kung laban na po sumapay si alala, dili ko tumapan ito, dili na ko talibyo, at iyang suka. Magbahala na ito siling, ako, anak ko. Di mapagpwede mag-rebuke nga hinay. Jesus, kaya gabi, lagi kasilingan lagi. Jesus, pagawas. Ano sa sinugdanan ato? Tungod sa iyong rebellion. Nagsunod na. Do not let any part of your body become an instrument of evil to serve sin. Tungod siyang rebellion sa iyong ginikanan.
daghan na dayon ang mga entry sa yawa sa kinabuhi. Tanan nga halos yagig mo ka. May gani kay pag-ampos ang ginikanan, nakakuan po siya, hapit na siya namatay. Hapit na siya magpila ka busy, hapit na namatay. But because of the prayer of sa ginikanan, nagdamgo po din siya ato nga, abot kamatayin ko pariyatan. Dahil mo ko ni, part yapon sa atong tima sa Thanksgiving. Mag-abot sa batugan, nag-confide siya, pag-deliver na niya. Yun siya, pastora, paglingkod na ko, di pa ito. Pingalok, magbasaan ng inyong verse din na nakastrike sa iya. Why? Part yapon sa atong, kining atong tima sa atong Thanksgiving, di lang kita ang nakabenefit ani. Daghan pang kadili ato ang kauban nga simbahan. Dili tagadili bisiyon na kuan. It is well. It's His will. Kabubuton sa lima well na to siya di nag-struggle. Na-deliverance siya. Na-set free siya atong kabiunan. So busy. Atong pastor nagdala niya dito, ito natulog. Katong mama, dili natulog. Pagka 2:45 siya tulog, katulog ito, 2:35 siya tulog. Kaya pagkatulog ko na sila. Kaming duha din, padayon pa sa session, sige, sharing. Oh, gipit ako sa spiritual. Pagka 4 o'clock, katulog na ako gamay. Pagka 4:30, sa tulog, ako pasok ka mag-duty pa ko. Daan ako bangko, di ba, lahat pa rin sa bangko. Pagka 5 o'clock, ko matulog na po ko. Ato kong kwarto, mamata ni sila buntag, maulit. Di ni kagawas karon ko adi. Palhin ko nagtulog. Alas 5. Pagka alas 5 ka pinanawag, pero skuli pastora, dili ka ginawa si ate magisulog ginawa, di ba? Ako na po ko, kung di na ko mag-ampo cellphone. Kumanog ampo, tunog na po ko balik. Pagka alas 6:15, bata nas pasumat, bata na po ko kay ang magigamos bisita. Nga na, so, in terms of trabaho, sa akong katigulangon, grabe nga challenges. But because I have the obedience to do the work of the Lord, God gave me the amazing strength. When there is obedience, there is empowerment of God. May pag-empower niya, Lord. Yan naman, God called us for a purpose. God called us to obey Him. Amen. God called us to obey Him. Gitawag tas mag-obey niya. Whatever jobs that He wanted us to do, if you do it, then you can see the amazing favor from the Lord. Amazing strength. Amazing good siya. Amazing joy. Amazing. Pagkasunod gabi ato pagkalunis, alas 10, imedya na ako nakaabot. Kaya pag-party sa mga pastor sa Blessed Oswagan Movement, ang MC ato, namoy mag-MC. Naapo siya gabilinggan. So, nahitabo ako yung nag-MC. Nagtindog, di ba kung may mag-MC, maglingkura? Itindog juga, nagpaglingkura. Pero salamat sa Ginoo, nabuhat niya po na nga naman, when there is obedience, there is a way that makes the Lord happy and makes everyone happy too. Ganun lang yun. Sige na tag-excuse. Adi lang sa ako. Sige tag-excuse. Sige excuse. Ingon po si Lord sa excuse. Mag-excuse po kunin mo kung nakatuyo na ako kay you are fond of excuses. Ikaw na ba di kabalo? Ganun lang yun. So we are called to obey. Not only in little things, not only in simple things, but even in complicated things, even in hardest thing, can you still obey the Lord? Okay, so, instead give yourselves completely to God. Iyatay yung kabalingon kompleto nga to sa Ginoo. For you were dead, ikaw mo patay na. Sa mo to, patay. Nanama siya gift of vision sa pastora. Mapuno ni mga sibahan daghan ipadala sa Ginoo diri mo ni ko kabalo man ko gingan naman ko ni Lord. Kung dako ni mga sibahan mo ni ko kabalo ko gingan inana ko ni Lord. Na ay mga confirmation. You were dead. Moto panahon na. Ang kaaway nga nagkuan sa iyang kinabuhi, nagkontrol sa kinabuhi, nagagawas. Ano maisig may kaingan ko usahay. May pa ni mademon poses kay ma-deliver paghuman. Hello? Kumahasol po lagi ka. Pero when there is obedience, na obedience,
you can see the miracles. So you were dead, for now you have new life. So use your whole body as an instrument to do what is right for the glory of God. Ha? Busa, gamita ang imong tibuok nga lawas, ingon nga instrumento sa pagbuhat, unsay matarong para sa kay mayaas Ginoo. We are commanded by God to obey Him and to do what is right that glorify Him. Yan naman, we are called to obey Him. We are called to glorify Him, not to please people. Itawag ta nga mag-obey niya in many things. And to do the right things. Because when we do the right things, we obey. Doing the right things and obedience, they go together. And when these things are done, you give glory to God. Naghatag ka kay mayaas Ginoo. Hallelujah. Muna isuon, aside from knowing the Word of God, God wanted us to experience what is in His Word. Knowing the Word of God without experiencing what is written on it is not enough. That is why God gives us challenges. If you take the challenges, not excusing them, you will see miracles. Tagaan the challenge ni Lord para makita kag milagro aside from what you have heard, what you have read. Musamot ang imong pagdutdot sa Ginoo. Because you will understand God more than your present understanding. Yung kangalud, tinuod kiti ay. Ma-upgrade ka diya sa spiritual aspect. More higher ang imong understanding sa Ginoo, higher ang experience sa Ginoo, higher ang imong love, devotion sa Ginoo. Brighter ang imong pananaw nga, oh, there are so good things that are coming. Because wala may revelation nilo nga negative sa imo ka. Positive man. Pero if we are disobedient, pero nilang negative, uncertain ka, dili ka wala ka kasiguruhan. Why? It's because napatay atraso ni Lord. Napatay na disobey ni Lord. Laro kay I say kanina, if you are willing and obedient, you will have plenty to eat. And do not use part of any portion or part of your body as instruments to serve sin. So use your whole body as an instrument to do what is right before God, to glorify, to do what is right for the glory of God. Gusto ni Lord na mahimaya gid siya. Kaya mahimaya siya, the joy, the peace, naandiyan na siya. Despite nga nagkagubot ng uban, stable. Stable ang imong feeling nga God is at work in your lives. Namuhat gid ang Ginoo sa imong kinabuhi. Unsay imong gipugas sa Ginoo, mo ra jud imong imong. If you sow 50% before God, 50% ra pud ang imong mabalik sa Ginoo. What you sow, you will reap. Ang 50 baya is dangerous. Hospital, 50-50. 50 mabuhi, 50 masurvive. Amen. Sa negosyo, 50%, 50-50 mo negosyo, 50 masurvive, 50 mabangkro. Kung imo ganaon diya po sa spiritual na 50-50 lang ako, 50 ako serve sa Ginoo, the rest 50 sa kalibutan. Oh, ikaw lang anak. It's your choice. 50% imong ihatag nga time sa Ginoo, 50% ihatag nimo sa imong trabaho, sa imong uyab, sa imong salina, imong lakaw-lakaw. O sige, pag-abot sa na 50% pud ang tanan. Okay ra na 50% kung discount sa mall. Amen. Malipay ka ba 50%? So, speaking of 50%, nalipay ko nga nato gitagaan ni Lord og dili gift. O gift gyapon consider akong gift. Ato ganay ngon si Lord. Manog lang ka hapit dito sa Korean surplus. Kaya na-aday 50% dito. Salamat sa Ginoo, wag ko nag-dream ng non-stick na pan. Naka-non-stick ka, kaya barato kasi. Kaya gawin ni Lord, hapit dito ko tayo kapit sa. Hapit dito, kaya na-aday siya gianta. Kaya na kay souvenir karong Christmas, kung give sa inyo.
Pati pagit sugbaanan nga nang sigo, hawa ko na daw. Ano man, kung mag-ubay ka nilo sa inyo todo, hapit dito, gana siya gianda. Imo paliton pero barato na. Ganun lang sa inyo naghatag gift sa kuha. Dili ko nga, ani ko gusto branded ako ng bag-o juga kay anak ko sa Ginoo. Oy. Dili ko guided ka sa spirit sa Ginoo. Kung sa ihatag ni Lord, wata nga malipayon. Amen. Ganun lang siya. Ano man, kung if you do what is right, you glorify God. If you accept the gift of God, naka-glorify ka sa Ginoo. Yun ako. Dili ko fan o di ko ga-desire give sa mga tao nga pero kita mo na to ang akong gi-desire is obedience ko kay Lord. Nga naman so, ang gift is hanaw siya mawa pwede kawat mo na itong topic on because I will be the one to preach during the divine service so what is ay nang ginhawa Lord, what message do I give? Sumoto kita gat ko niya. Hallelujah. We need to be aware nga ang Ginoo na higugma nato. Because higugma siya nato, kasulti siya sa mga maayong mga pulong, mga statements, mga pahimangno kay ang taong na concern na ay daghang pahimangno. Amen. Diba itong ginikanan? Muni. Kasi nakadugtong ngayong ginikanan, nag-advise ninyo or nagtambag ninyo. Amen. Di ba ang tambag sa itong ginikanan na ayaw dili? Pero para sa di kasabot, balik gusto rin subok isa niya. Pero along the way, open at understanding, hanap pa rin ka-realize nga, sakto ganitong tambag. Ako lagi nagtulibag-bag at sa mga. Kaya ito ay mo pa ni mama, tambag, balibag. Sige nga, ibalibag yung akong tambag. May na lang, balibag yung tambag. Kung ginuon mo balibag na to, thank you. Muna, di ba naman ito'y balita nga mag-LPA sa Christmas, then possible mag-typhoon. Pwede tanong ang po, tungkol ka dagan ito, nag-ampo salamat si Ginoo, pwede sa dasig atong 24, 25, karong 26. Amen. Why? Ang Ginoo maluoy po, ang Ginoo obey. Labi nag-mo-obey gid kani. Ay, masamot kita ko kayong kaluoy sa Ginoo. Amen. Luoy kayong uban, wala na ibalay. Wala na gamit. Ang uban, wala po na evacuation center, kaya wala mo po evacuation sa kisila tanan na iko. Wala na rescuer, kaya tanan rescuer po, di man po kalusot, kaya tanan po. So, we are blessed here in CDO. Wala, pasalamat pasalamat sa Ginoo. Wala na tubig, wala na kuryente. Wala pag-ikwarta. Kung na ikwarta, imagine ha, ang tubig ko na dito 500 ay sa galon. Gibirahan pa ang mga tao, kalamitan. Mapalit pa kag mahal. Grabe kit ang tao. Ibig maluoy ka, ang galon 500 sa tubig. Unya katong, ang sa to ha, ang bugas, pila to ang kilo, pating halak. Ibig maluoy ka, imo na nung tuon. Muna mga taong mga walay Diyos. Bis mo tabang, halos pakin ka na lang, nagulang na lang, pagpakahikog na lang niya. Muna pasalamat ni Lord Iksuon. This is the last Sunday of 2021, but wala taan nakamatikod nga di kulangan ta ni Lord nga wata kakaon. Atong balay intact, atong gamit intact, atong pamilya intact. Amen. Muna. Isang pag milyonaryo ka, o nga, ang isa na missing sa inyo ha, kaya pag nakita ka sa tudapitan na unsa. Landslide sa uban, grabe. Itong landslide, grabe. Lord, ako sakti ko nga, this is it. Yung mga ingon nga, you will judge the world, you will cleanse the world by water. Gihimo na sila for us to realize to repent and to be closer to the Lord. Magdut-dut ka sa inyo. Mana atong dito, pero ang po ko sa inyo pagkakuan, Lord, salamat. Di kayo, enjoy pagkaon, enjoy pagkaon. Kung ako naganda ito, kung naganda man siya, pagkaon. Wala. Because my joy pa ni Lord, my meat is, ingon pa ni Jesus, my meat is to do the will of my Father. Ang akong pagkaon,
mao ang pagbuhat sa kabubuton sa akong Ama. Today is my, to tell you honestly, it's all today is my schedule of fast. Kaya isa ko ni-commit ka ngayon is Benedict na ministry. Humana ang 40 days fast para lang mag-pray sa mga kanang problema nga masulbad. And then siya, second round na to sa itong fast. Dili na 40 days, but kitang tanan mag-fast ana nga day karong 26. So I commit also to join to the day. Ganinang buntag, ang city kapag action nagko na kong tiyan ko, Lord, ikaw na siya mamuha. Yung pas magkano nag-kumit ng puka na imura batanan karon kaya di ra pa kumukuan. Yung ko nga, nagkumit ko kay mo na akong commitment sa Ginoo. Nabisan pag mag-atubang kong pagkaon because akong may na program na di ko mukhaon. So di ko ganahan. Atubang pagkaon kanina. Di ko alam pa. Because ako may na program na I will not eat. And I will not be tempted by the looks of the food and the smell of the food. Once na ako nang gikuan akong mind, di na ko matintal sa look sa food, sa smell sa food, sa taste sa food. Why? I-program na akong mind. I have to do the will of God that I committed. Ako yung commit sa Ginoo. Praise God. Let us pray. Father God in heaven, thank you so much of your living word that you called us to obey you. Because when we obey you, many things will we receive. The favor in all aspects are all received. Hallelujah, to those who obey you. Help us to be obedient to you, God. Help us, O Lord, to not make excuses. Hallelujah. Nagdaghan kami mga excuses, daghan kami mga pasalibay, mga unsa diha na, Lord, just to disobey you, O Lord. Hallelujah. Laik kami kasibot na tuman dyan kanimo, Lord God. Dili lang sa simple things, but even in difficult things, O Lord God. Lord, seal your words with your precious blood. Na dili na mo tagaag na ang any part of our body na mahimong slave, mahimong hulipon sa pagpakasala. Apan among mahatag ang kinabuti ug among lawas. Bahin sa among lawas sa paghipahimuot di kanimo. Aron o Diyos, dili kami makadugang sa imong kapungot na inyong kalibutan o dili kami makadugang nga mag-cause of disaster or calamity. Help us, O Lord, to be obedient to your will, to be obedient to your commands. And bless us all together, Lord. In the mighty name of Jesus, we ask and pray, God. Amen and amen. Hallelujah. Praise be to God. A big hand before the Lord. Praise be to God. Hallelujah.